nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the sky. Hello mga ka-jobs! Ayan, welcome back to my channel. Andito tayo ngayon sa project. Yun nga, yung tutuloy natin yung pagtatas ng nila, ng gazebo. Ayan, ito dito. Yan. Bali, ito. Ayan. Yung area na to is ipapatay sila ito. Yan. Hanggang doon. Yung buong yung buong floor area na to. So yun ang gagawin natin. Medyo madugo-dugo rin to na na trabaho. Kaya pag-anahan natin ito na talaga ng pasin. Alright, at ito magsisimula. Ang una natin gagawin nito is magli-layout muna tayo. Mag-layout tayo ng elevation. Pagkatapos pag-layout ng elevation, saka pa-plotting. Magpa-plotting tayo kung ilang tiles ang magagamit at saka kung ilang kung saan ang uunahin, saan tayo i-start ng layout. Ayun, yun ang ipapakita ko sa inyo. Alright? Ayan po, malinis na siya. So nawalis na natin. Ang susunod natin gagawin is maglalagay tayo ng laser dito sa gitna, sa pagkakagitna. Mag-laser tayo. Tapos yung ng laser, yung abutin ng laser, magsusuka tayo ng elevation. Kung saan yung pinakamataas na elevation, yun ang susundan natin papunta sa baba. Yan. Kaya yun, magsisimula tayo laser leveling. Yan. Bali ito po yung ginagamit natin ngayon, yung laser na green na laser beam. Ayan. So yun ang ito yung kukunan natin ng elevation. Yan siya, ito. So mag-aan tayo dito ng elevation papunta doon sa baba. Tapos yun ang guguhitan natin. Tapos doon tayo magsisimula ng leveling. Yan. So ito. Nang paikutan natin siya ng pag-level. Ayan. Okay. Ayan mga ka-jobs, pag-layout na tayo. Ayan, meron na siyang nylon yan. Nalagyan na natin siya ng ayan. Meron na siyang line. Yan, may mga line na yan. Yan doon sa dulo, yan. May mga line na yan siya. Ready for to. Ready for tiling na. So, ayan, sukat rin natin siya ng husto. Kaya bukas siguro, ang unahin daw is gagawa muna ako ng bali outside faucet, yung sa faucet sa labas kasi para mayroong tubig dito sa labas nila. Yun ang unahin ko munang gagawin bukas. Alright, at continue na lang sa atin ito bukas ulit. See you, bye bye.
ayan, paglalagay ng ano nito yung adhesive, kung saan ang pa-adhesive, yan. Bale, gaganyan mo muna siya. Medyo dumikit yung yung siminto. Actually, yung gamit natin adhesive sa purong siminto. Kasi wala man tayong na adhesive. Yung ibig, wala man kasi ibig na adhesive dito, kaya normal na siminto lang itong nilagay natin. Yan. Pero matibay na rin yan. Kasi sisip-sipin ng yan ng dry pack. Ganun. Yan. Medyo isisa nyo lang paglagay, kasi pag nilagyan nyo ng makapal, paglapat doon sa dry pack, naman siya. Mahirapan kang magpantay. Kasi yan siya talagang nakakumpak na yung dry pack. Kaya kailangan siya. Medyo tansyahin nyo lang kung gano'ng kapal na simento yung ilalagay nyo. Ito siya, kahit actually, ito siya, makapal pa rin siya Ang purpose kasi ito para kumapit yung dry pack. Tamang tayo. Kasi sisip-sip yung dry pack dito. Yung isa na to, kasi yung isa kasi dito, ibang klase. Kaya yung paggagawa natin dito ngayon. Ang ginagawa kasi karamihan kasi ng ginagawa dito na hindi kasi sila nagpatas ng ganito dito sa mga outdoor. Kasi yung karamihan kasi ginagawa dito is bricks lang talaga. Yung mga outdoor nila. Bihira ka lang mga ng tiles. Yan. Yan siya. Tapos kakabit natin doon. Alright. Yan, kakabit natin siya doon sa gilid. Yan, ganyan. Okay. Magkakaroon siya ng unbalance. Kaya ang ginagawa is sa gitna muna sa pupukit. Pumantay lang. Tapos kung matapos na sa gilid, yun na ang pumantay na pupukit sa gilid. Ganyan. Yan ang teknik ko. Ewan ko lang sa iba kung anong teknik nila, pero sa akin, yung technique ko kung paano mag styling sa outdoor.
Yan. Yan ang ano. Mamaya ipapakita ko sa inyo pag na ano yung mixture ng dry pack. Papakita ko sa inyo. Ayan, ayan mga ka-jobs, yan lang ang naano natin sa ano araw na to, yung nagawa natin. So baka bukas is maano na siguro natin to, mabubuo na natin to hanggang dito. Yan. Tapos magko-cornering na tayo. Yan, para mabuo na to lahat. Tapos mag-grouting na tayo. Yan, yan po ang ano. At saka pala bukas papakita ko sa inyo kung paano po gumawa ng dry pack, kung paano po ang mixture, tapos paano po gumawa ng dry pack, para at least mayroon kayong kuha na idea kung paano maggawa ng dry pack. Kasi yan talagang ginagawa ko pag nag-outdoor tiling. Yan. Kasi yung outdoor at saka interior internal tiling at saka external tiling is magkaiba po. Ayan. Hello, good morning mga ka-jobs. Welcome back to my channel. Ngayong araw na to is gagawa tayo ng dry pack. Ipapakita ko sa inyo kung paano magawa ng dry pack. So, yun, abangan nyo at maghahalo tayo ng dry pack para meron kayong idea kung paano po gumawa ng dry pack para dito po sa outdoor tiling natin yun. Yun kasing ginagamit natin na pang peeling sa elevation ng ating flooring. Ayan. Mga ka-jobs, isa pa, kailangan mo talagang mag-mask tuwing maghahalo kayo ng simento, kasi yung yung powder po na yung pinaka-alikabok niya is papasok sa ilong nyo, magkakasakit rin yan sa baga. Kaya ayun din, importante rin itong mask. Yun, kung meron kayong mga 3M na mask o kahit anong natakip sa ilong at saka sa bunganga nyo, kailangan, kasi meron protection talaga, especially sa construction firm. Kaya mga construction job is kailangan talaga merong mask, kasi yun nga, malikabok. Siyempre, protektahan din natin yung sarili natin, dahil ito lang talagang puhunan natin yung katawan. Kaya yun, kailangan natin ng protection na mask. Okay. At mga ka-jobs, bali ito yung gagamitin natin na ginagamit ko na buhangin, yung pine sand. Yan. Tapos ang mixture ko is 4 na bucket ng sand, tapos 1 bag of cement. Yan ang mixture ng paggagawa ng dry pack. Yan. So kailangan basain mo muna yung buhangin, saka mo ilagay sa mixer. Kasi may mixer natin, kasi mahirap paghalo, kasi ako lang mag-isa, kaya kailangan ko talagang gamitan ng mixer. So yan, 4 na ito, saka isang simento. Ayan, yan ang yam ng timplada ko. Ayan mga ka-jobs, yung na-mix na natin, yan, yung resulta. Yan, kailangan ganun kasi ang yung mixture, yung para siyang namumuo na ganyan. Yan. Yan, pag ginanyo mo yan, para pag compact sa kanya is titigas siya. So, kusang titigas yun doon sa pagkakabitan nyo, dahil yun nga, siya, mixture siya ng buhangin at simento. Tapos yung buhangin binabasa muna bago lalagyan ng kaya ganito ang resulta ng dry pack yan. Huwag nyo rin basain masyado yung buhangin, kasi yung itong mixture na to, kasi pag binasa nyo, ibang rin ang nangyayari, ang resulta. So matitigasan kayo ng simento, yun, marireject yung yung halo nyo. Kaya kailangan ganun lang talaga yan, ganyan, para pag compact yan. Tapos yun, yung tiles lalagyan din ng
adhesive na simento rin, yung purong simento doon sa likod. Kaya yun ang ano, yun ang mixture nito ng ano, pag ng outdoor flooring. Yan ganyan. At tingnan nyo, yan. Yan po resulta ng ano natin, ng dry pack yan. Ganyan, yan. Yan siya ang resulta. Yan. Yan po ang resulta. So, titigas na lang siyang kusa. Yan, kasi nga may simento siya at saka buhangin. Yan. Pagkatapos ito, pag na fully covered na yung buong flooring, before mag-grouting, babasain muna siya ng tubig. Bali pasisipsipin ng tubig para mag settle down doon sa ilalim yung dry pack, kasi hindi gaano siyang ano. So yun na, pag nito siya ng tubig, i-spray siya ng tubig. Yun ang yun ang style ko. Ewan ko lang sa iba, hindi ko rin alam kung anong design nila o kaya style nila. Pero sa akin, yun ang ginagawa ko. Alright. Yan mga ka-jobs, siguro dito lang muna tayo kasi paggabi na rin. At bukas itutuloy na naman natin to. At yun, bukas siguro matapos-tapos na natin tong isang gilid para magko-cornering na tayo. Kakaroon tayo ng ano. At maraming salamat po sa suporta niyo pong binibigay sa akin, sa walang sawa pong panonood sa mga video ko. Maraming salamat po, tapos po sa akong nagpapasalamat sa inyo. At sana'y wag po kayong magsawa. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Thank you for watching po. Maraming salamat talaga. Bye-bye.